'di ba, napakagandang madaming resulta po sa inyong lahat. And sa lahat naman po ng mga nandito ulit, ulit-ulit. Ayan, so sa mga nandito, I know na sobrang excited ka na po, 'di ba, sa mga kaganapan, 'di ba, na mangyayari na magaganda, 'di ba, ngayong taon na 'to. Kasi umpisa pa lang po ng buwan, 'di ba? First week pa lang po, 'di ba, ng ganitong month natin, 'di ba, by January, 'di ba? Pero imagine niyo guys, sobrang ganda na po ng bungad sa atin ng 2025, 'di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito po, 'di ba, dapat pasalamatan mo yung taong nag-share sa iyo ng link na to kasi I know for sure yung taong 'yon, 'di ba? Yun yung makakatulong po sa iyo para gumanda din po yung resulta mo, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nandito, 'di ba? Na sobrang dami din po talagang gustong, ano ba, gustong kumita ng malaki, 'di ba? I know naman po sa lahat ng mga nandito na nakikinig right now, ikaw po yung tipo ng tao na sobrang laki po ng pangarap mo sa buhay. Tama ba? Kaya nandito ka, nakastay ka ngayon, nakikinig ka, and dapat tapusin mo talaga. Kasi sobrang ganda po ng i-discuss ngayong araw na to. Kaya kung ikaw, 'di ba, meron ka pa pong kakilala na napresentahan mo na po ng negosyo natin, isend mo ba po yung link natin? Kasi sobrang ganda po ng pag-uusapan po natin ngayong araw na to. And syempre, hindi po ako yung magsasalita ngayong araw, 'di ba? Meron po akong ipapakilala sa inyo. Etong tao po na to, kung hindi pa po kayo, nanonood po ba kayo ng TV? Ayan. So etong tao po na to guys, mala-artista po to. Pero pag nag-discuss po to guys, 'di ba? Madami po kayong matututunan at the same time, 'di ba? Hindi lang po kayo makikinig, kundi sobrang makikinig ka po talaga. Ayan, so hindi ko na po papatagalin. Syempre, meron po tayong papanoorin na video po. Started from the bottom, just to climb to the top. Struggles, yeah, I got 'em, but I'm never gonna stop. I'm pushing till I'm broken, gonna leave it on the field. Dreams unspoken, it's time to make 'em real. Yes, a nurse by profession and multi-millionaire and millionaire maker, local and international trip qualifier, top 200 of empowered consumerism, Project High top 3, multiple car achiever, global ambassador prime, and syempre our very own, the Wolf of Easy, mentor, Binjun Bunagan. Yeah, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. Yan, thank you very much sa ating napakagandang host, anak ng OFW turned millionaire, Coach Zyla Rica Mago. So, yung host po natin kanina, sobrang ano po yan, inspiring kasi yung mother niya, tulad mo, nanonood right now, OFW, nakita niya na mas maganda sana, matulungan na siya ng anak niya habang nasa ibang bansa pa siya. Kaya nilapit niya sa Project High community. Yung anak niya, tinuruan po ng Project High. At right now, yung anak niyang dating nag-aaral ng senior high, ngayon, ginagawa yung business full-time, naging milyonarya. Take note, this year, bibili na yan ng kanyang first car. Palakpakan natin po, Coach Zyla Rica Mago. Yan, so, sobrang exciting po tong event na to ngayon, yung pag-uusapan natin. Kasi for sure, halos lahat ng andito right now nanonood sa event natin ngayon is more or less mga first-timers or mga bagong napresentan sa business or napresentan dati, napresentan na days ago at ngayon manonood ng Meet Your Future event. Oo, ang ganda po tong event na to kasi dito mo po makikita at marirealize kung bakit maganda mag-umpisa ng maaga, lalong-lalo na bago yung taon. Diba? So last year, nakita mo 2024 mo, parang wala naman masyadong magandang nangyari. Binigyan ka ulit ng pagkakataon ng nasa taas ngayong taon, simula ng 2025, January 3 to be exact. Binigyan ka ulit ng bagong pagkakataon na magkaroon ka ng opportunity na gagawin mo buong 2025 ng 1 year, pwedeng magbago buhay. So, pa-comment naman po dyan sa mga nanonood na
Napa-comment ng 2025 kung gusto mong magbago yung buhay mo this 2025. I-comment nyo po dyan para makita po natin. Yan, tingnan lang po natin. Mag-silent lang po at tayo ng phone natin. Right. Sige, sige, sige. So palakpakan po natin yung mga sarili natin. Grabe, ang daming gusto magbago yung buhay nila ngayong taon na to. Ito yung gusto ng buong community. Yung maraming gustong magbago yung buhay. And before I start, gusto ko lang din pong magpasalamat at i-greet kayo lahat ng Happy New Year. Oo, bagong taon, bagong pag-asa, bagong opportunity na magbago yung buhay. And at the same time, gusto ko rin magpasalamat sa ating Project High Councils, CVO natin, Mentor Joseph Lim, our President, Mentor Don Bade, ang ating VP, Mentor Zandro, and my upline, ang dating presidente ng Project High, Mentor Tanya Morales. Palakpakan po natin sila kasi kung hindi dahil po sa mga taong yan, wala po tayo dito, hindi po tayo mag-guide at matuturuan ng maayos sa business natin. Okay? So bago po yan, at mag-share na po tayo ng slides po natin. Oh, I'm so excited sa event na to. Pangalawa ko na po ito ngayong araw na to. Sobrang exciting. Gustong-gusto ko yung maraming ginagawa every day. Alright? So today is ang pag-uusapan natin or ang event po natin is Meet Your Future. Dito sa event na to, makikita mo kung, sabi ko nga kanina, makikita mo kung bakit kailangan at mas maganda mag-umpisa ka ng maaga. At the same time, dito mo din makikita na marami palang naging successful na katulad mo lang din sila nung nag-umpisa. Kasi parang sinasabi, baka hindi ko kaya. Kasi ganito ako ganito lang ako. Hindi ako nakapagtapos, ganito lang ako, ganito, ganyan. Mamaya, makikilala mo yung mga taong katulad mo din ng background. Pero right now, naging successful because of our online platform. Okay, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Mentor Binjun Bunagan. I've been doing the business for the past 10 years. Oo, 10 taon, isang dekada ko na pong ginagawa yung business. And so far sa achievements, ang dami na din po nating na-achieve sa business na to. Nag-part na po tayo ng mga top ng ating community. And sobra-sobra na din po yung natanggap natin for the past 10 years. And I'm also a nurse by profession. So maraming nagsasabi dyan, or maraming nagtatanong, paano ka nakapasok sa ganyang business? Maganda naman yung pinag-aralan mo. Technically, you're a professional. Pwede ka naman pumunta na ng ibang bansa at doon ka kumita ng malaki. Tama. Tama po yun. So kaway-kaway po muna sa mga nurses po na mga kasama natin, mga nasa medical field na nanonood right now sa event po natin. Kaway-kaway po sa inyo. So tama po yung mga nagtatanong, yung mga nagsasabi, bakit ko pa ito ginagawa? Pwede naman ako pumunta ng Amerika, ng Western countries, at doon ako magtrabaho, doon ako manirahan para kumita ako ng malaki. That's true. Pero, ako kasi, I always nagde-decide ako palagi based sa reality na nakikita ko sa buhay ng ibang tao. So, anong ibig kong sabihin? For the past ilang years na nag-aral ako ng nursing, nag-observe po ako sa mga nakapunta na ng ibang bansa na nag-nurse din. Yes, totoo, kumikita ng malaki yung nurses sa ibang bansa. Pero most of them, malayo sa pamilya. Katulad mo din, nagtatrabaho sa ibang bansa, nanonood ka right now, hindi mo din kasama yung pamilya mo. Yes, you're earning quite enough. Malaki-laki din yung kinikita mo, i-compare sa kinikita mo sa Pilipinas. Pero ang kapalit po nun is hindi mo kasama yung family mo. Yung iba naman, kumikita na ng malaki sa ibang bansa, nadala na din nila yung pamilya nila sa bansa na yun, pero yun nga lang, mas lumaki yung gastos. And instead na makaipon, nabaon tuloy sa utang. And bakit ko to sinasabi sa inyo? At bakit ko to siya nasabi at na parang reality? May tita po kasi ako na nurse siya sa New Jersey. So, nurse siya, tawag dito? Yung head nurse. Head nurse ba tawag nun? Yung malaking rank ng nurse, hindi na siya sa area. Na siya, may parang sa management na siya na nurse. So, malaki na yung sinasahod niya.
Pero doon ko nakita na kahit malaki yung sinasahod niya, dumating na siya sa age ng almost 60, hindi pa rin siya makaretire-retire. At hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatrabaho kasi marami pa silang binabayaran. Yan, ito guys sa Amerika kasi, kapag nakapagtrabaho ka at maganda na yung sinasahod mo, pinapautang ka na nila. Oo. So mangungutang ka para makatira ka sa magandang bahay. Kasi saan mo ititira yung pamilya mo? Hindi pwedeng isa lang yung kotse. Kasi hindi naman tulad sa Pilipinas na mabilis lang pwedeng mag-travel-travel or mag-commute-commute. Doon kasi train talaga or bus. And sa mga trabaho nila, kailangan mabilis sila makapunta. So bumili sila ng kotse, 2 kotse, sila mag-asawa. So technically, kumikita sila ng malaki, nauubos lang kababayad sa mga loan nila. Nasa age na po sila, na 60 plus na sila ngayon. That time kasi nag-aaral ako, almost 60 pa sila. 60 plus na po sila ngayon, still nagtatrabaho po sila. And there's nothing wrong with working na kahit matanda ka na, wala namang mali doon. Ang nakikita ko lang, ayaw kong tumanda na nagtatrabaho pa. Gusto kong tumanda ako na nag-i-enjoy ako sa buhay. Pero kumikita pa rin ako ng malaki. Yun yung naging example ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, nung time na nag-aaral pa ako, pwede naman mag-nurse pa rin ako. Pero why not maghanap tayo ng iba pang way na pwede pa rin tayong kumita ng malaki. Pero hindi ko masyadong ine-entertain yung thought na yon kasi nag-aaral ako eh. Di ba? Di ba ikaw nung nag-aaral ka, wala ka namang ibang ine-entertain kundi pag-aaral. So ang ginawa ko, nag-aaral ako, tinuloy ko, pinasa ko yung board exam. Yun nga lang, dumating sa point nung pinasa ko na yung board exam, naging licensed nurse na ako, hindi naman ako ma-hire sa mga hospitals. Kasi nung time po na yun, nung nag-graduate ako, yun po yung kasagsagan na sobrang dami na pong nurse na gumagraduate at pumapasa ng board exam sa Pilipinas. And technically, hindi naman din kami ma-hire agad. Kasi kami ng mga nurses na na-employed sa iba't ibang hospital. Kahit government na, hindi na nag-hire ng nurses. So ang ginawa ng mga private hospitals, nagkaroon sila ng sistema na tinatawag na volunteer work. Anong ibig sabihin nun? Yung trabaho mo as volunteer nurse, same sa trabaho ng nurse na nabayad, na employed sa hospital. Same kayo ng trabaho. Pero every 15 days, yung employed lang yung may sahod, ikaw wala. And ang contract nun sa mga volunteer, 6 months, 1 year, 2 years. So sabi ko sa sarili ko, parang sobrang unfair naman. Kasi sa mga nag-aaral ng nursing dito, sa mga nag-aaral ng medical course, alam natin na hindi biro yung tuition fee natin. Ang mahal ng pagpapaaral ng mga magulang natin sa atin. Tapos nung magtatrabaho na tayo, volunteer work lang, di ba, magpapakapagod ka sa wala. Mas mabuti pa yung estudyante ka kasi may allowance ka. Volunteer work ka, wala talagang bayad. Tapos nakasalalay pa yung lisensya mo, every duty mo. Sabi ko, this is very unfair. And doon ko na-entertain yung thought ko nung nag-aaral pa ako na why not maghanap ng ibang opportunity na still kikita ako ng malaki. Same sa kikitain ko pag nag-nurse ako. Doon ko po na-meet yung schoolmate ko. Alam niyo po, kapag hiniling natin sa taas yung pagbabago ng buhay, ibibigay niya yun. Sino po dito, nung bago na presenta ng online platform or bago nakita tong opportunity na to, dasal ng pagbabago ng buhay? Hindi man loudly or discreet mo man lang dinasal na sana, Lord, magkaroon ako ng pagbabago ng buhay. Lord, sana naman 2025 magkaroon ako ng ipon para makauwi na ako for good. Lord, miss ko na yung mga anak ko. Sana naman makasama ko sila by 2025 at umuwi na ako. Hindi niyo ba napapansin, ibibigay niya yung opportunity na makakapagbago ng buhay mo or sagot sa hinihiling mo sa kanya. Hindi nga lang directly niya sasagutin o ibibigay. Gagamit siya ng ibang tao. Yun yung nag-invite sa'yo. Kung ikaw, naghaw ka lang sa isang post or nakita mo lang to sa Facebook or sa TikTok or sa angmang social media,
mo nakita tong platform na to. Ako lang din po, kung nag-how ka, ako po nung nag-start ako, nag-how lang din po ako sa schoolmate. Nakita ako sa mga post niya, ang ganda kasi ng buhay niya. And ako that time, jobless nurse, syempre, maiinganyo ako. Nakita ko yung nauna sa aking graduate, nauna sa akin pumasa ng board exam, na maganda yung buhay niya. So, nagtanong ako, direct to the point, sinagot po niya ako. Nagne-negosyo ako, ang negosyo ko, networking. Alam ko naman, marami sa inyo, tulad ko din, na kapag nakakarinig ng networking, gumaganon agad. Ang dami agad pumapasok sa isip na kontra, na negative, kumbaga. 'Di ba? Marami sa atin ganon. Bakit ko nasasabing atin? Kasi ako din po, katulad mo, kapag nakakarinig ng networking, so parang sakit yung networking, allergic ka kaagad, ayaw mo kaagad. Pero ang tanong lang po diyan, bakit ka ba negative? Bakit ba pag nakarinig ka ng networking or multi-level marketing or online business, bakit ka ba gumaganon agad? Kasi for sure, alam ko hindi mo masasagot directly. Ang sagot mo palagi, basta. Ako din, hindi ko din siya masagot-sagot ng accurate. Alam niyo kung bakit? Alam ko pareho tayo. Wala tayong first-hand experience sa networking, narinig lang natin sa mga taong nakapalibot sa atin. Like for example, ako, sinabihan lang ako ng mga magulang ko na huwag mag-join sa networking kasi hindi yan totoo. Huwag mag-join sa networking kasi scam yan. Sinabihan lang nila ako. Ako, masunuring anak, lahat ng sasabihin ng magulang that time, feeling ko tama. Kaya every time na i-invite ako sa networking, umaayaw ako. Kahit nga yung nag-explain sa akin from ganito yung buhay tapos umasenso, feeling ko hindi pa rin totoo eh. Kahit ang dami nang nagkakotse, gumanda yung buhay, feeling ko hindi pa rin totoo eh. Kasi na-imprint lang sa utak ko yung sinabi ng mga magulang ko na ganyan yung networking. Sino plus ikaw? Wala ka naman talagang first-hand experience eh. Di ba? Marami nga din sa inyo. Ako sir, naka-experience kasi ako na scam ako or ganito ganyan, pangit yung nangyari. Pero hindi naman dahil sa networking. Feeling mo tuloy lahat ng opportunity makikita mo, lolokohin ka. So 'di ba? Dumadating ka sa point na nagdedesisyon ka na wala ka naman talagang experience sa ganitong business dahil narinig mo lang sa labas. And sa part ko that time nung nag-uusap kami ng schoolmate ko, ginamitan ko ng common sense. Kasi habang tumatagal, nakakalimutan natin may common sense pala tayo. Common sense, ibig sabihin, schoolmate ko, nurse, graduate, pasado ng board exam. In short, mautak. Tama. Sa tingin nyo, ipagpapalit niya yung pinag-aralan niya ng ilang taon. Pinasa niya na board exam para sa hindi totoo. Tinanong ko sarili ko, kung siya, ginawa niya to, ibig sabihin may nakita siya na possible magandang future dahil sa ganitong platform. Sabi ko, hindi naman niya pagpapalit yung pinag-aralan niya sa isang bagay na hindi totoo. Tama. So kaya sabi ko sa kanya, pwede mo bang i-explain sa akin para at least maintindihan ko ano talaga meron. To cut the long story short po, in-explain po niya sa akin, naintindihan ko, nagustuhan ko po yung business. Meron po siyang in-explain sa aking tatlo. Hindi naman in-explain, sinabi niya sa akin na doon ko po talaga nagustuhan yung business. Number one, sabi niya sa akin, if gagawin mo agad tong business na to, dito magbabago buhay mo, makukuha mo mga pangarap. Sino bang ayaw? 'Di ba? Sino bang ayaw makuha yung mga pangarap niya? So sa akin, check agad. Yes, gusto ko yan. Pangalawa, sabi niya sa akin, dito, gagawin mo yung business, pag ginawa mo yung business, makukuha mo yung mga pangarap mo. At the same time, kasama mo pamilya mo. Kasama mo yung mga loved ones mo. Hindi mo na sila kailangan iwan para magtrabaho sa ibang bansa. Check. Agad. Kasi diba, ito yung isa sa reason ko kung bakit ayaw ko magpunta ng abroad. Kasi ayaw kong iwanan pamilya ko. Third,
Sabi niya, pag nag-join ka dito, pag ginawa mo tong business na to, makukuha mo yung pangarap mo, kasama mo yung pamilya mo, and at the same time, makakatulong ka sa ibang tao kumita ng malaki at makuha din yung mga pangarap nila. Saan ka po makakakita ng opportunity or isang business na lahat ng magbi-business or sasama sa'yo, magkakaroon ng opportunity kumita ng malaki? Kasi for example, ako magbi-business ako ha, traditional business. If I will become a business owner, magtatayo ako ng restaurant, sino matutulungan ko? Mostly myself. Ang mapapayaman ko sarili ko at pamilya ko. Hindi ko naman pwedeng payamanin yung waiter ko, yung chef ko, yung cook ko, yung cashier ko. Kasi baka pag yumaman sila, mawawala sila sa business ko. Pero sa business na to, pag pinayaman mo yung taong nagtiwala sa'yo, hindi siya mawawala. Andyan pa rin siya sa'yo. Kasama mo pa rin siya. Napayaman mo eh. Saan ka nakakita ng business na ganun? Kaya sobrang gustong-gusto ko, nagustuhan ko talaga itong business na to nung sinabi niya. Nung sinabi niya yung tatlong yun, check na po lahat sa akin. At sabi ko sa kanya, give me 3 days, hahanapan ko ng paraan yung puhunan. Eto, hanapan ng paraan yung puhunan. Ulitin ko ha, jobless nurse po ako nung na-explain sa akin to. Pero ang lakas ng loob kong sabihin sa kanya, gagawan ko ng paraan in 3 days. Kung sino pa yung walang trabaho, yun pa yung malakas magsabi na maghahanap ng paraan. Ikaw, nanonood right now, nung na-share tong business sa'yo, takot kang maghanap ng paraan. Nagdadalawang isip ka pa. Takot ka, sasabihin mo pang, pag-iisipan ko. Kung sino pa yung may trabaho na may capacity maghanap ng paraan, yun pa yung hindi mabilis mag-decide. Ako na walang trabaho, ang lakas ng loob mag-decide. Bakit ako naglakas loob mag-decide? Guys, always remember, kapag desidido kang magbago buhay mo, wala namang makakapigil sa'yo eh. Sa mga andito nanonood, hindi ka pa po ba pagod sa buhay na ang nagde-decide sa'yo laman ng bulsa mo? Hindi na ikaw yung nagpapatakbo ng buhay mo, kundi ang nagpapatakbo na kung magkano lang kinikita mo. Gusto mong kumain ng ganito, ay wag na lang, wala akong pera. Gusto mong pag-aralin ng magandang eskwelahan yung anak mo, ay wag na lang, wala akong pera. Gusto mong umuwi sa Pilipinas para mag celebrate ng New Year and Christmas kasama pamilya mo, ay wag na lang, wala pa akong ipon. So dumadating sa point na sa buhay mo na ang nagde-decide yung laman ng bulsa mo, hindi ka papapagod sa ganun. Ako sa umpisa pa lang, pinutol ko na yun. Ayaw ko na ang nagde-decide ng buhay ko, laman ng bulsa ko. Dapat ako. Wala akong pera right now. Hindi ko po ikakahiya. Inutang ko po yung pang-member ko. Lumapit ako sa mga kaibigan ko. Nangutang po ako. Unang-unang nilapitan ko po, magulang ko. Kung sino yung nag-negative sa akin sa networking, yun yung una kong nilapitan. Pero ang ganda din naman ng sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa mother ko, kung pupunta ako ng ibang bansa, magbabayad ka pa rin naman. And ang pangit pa nun, hindi kita mababayaran. Nagbayad ka para makapunta ako ng ibang bansa, hindi kita mababayaran. Pero ma, pag eto yung pinautang mo sa akin at mag-join ako sa platform na to, mababayaran kita kasi andito lang ako sa Pilipinas. Eh yung mother ko, ano din, negosyante din mag-isip. Makakabawi daw siya. Sabi niya sa akin, katapusan, bibigyan kita ng pera para makapag-umpisa ka. Eh yung time na yun, ano pa lang yun eh, first week of the month. Hindi ako makakapaghintay, sabi ko sa nag-invite sa akin 3 days. Hindi ako makakapaghintay ng katapusan. Alam nga naman, ipwersahin ko mother ko, baka hindi na ako pahiramin. Ang ginawa ko po, nangutang ako sa mga kaibigan ko. Ang deal ko sa kanila, inutang ko sa 5 kong kaibigan yung puhunan. Ang deal ko sa kanila, babayaran ko sila sa katapusan. Kasi magkakaroon naman ako ng pera galing sa inutang ko sa mother ko eh.
Pinautang po ako, umabot pa ako less than 3 days nakapag-start po ako. Ganun po ako mag-isip. Ayaw ko po talaga nagsasayang ng oras. Di ba technically, nabayaran ko naman eh. Hindi nga lang ako katapusan nag-start, kundi mas maaga. Kasi diniskartihan ko. Ulitin ko po, walang makakapigil sa taong desidido magbago yung buhay niya. Tama? Kaya ikaw, kung desidido ka, gusto mo talaga magbago buhay mo, huwag kang papipigil sa laman ng bulsa mo. After 3 days, nakapag-start po ako. Kumita po ako ng first million ko sa business po natin after 14 months na ginawa ko po yung business. Kinita ko yung first million ko after 14 months. Hindi na po to ha. Pandemic income ko po yan eh. Nag-start po ako 2014. On my 16th month, January 11, 2016, nabili ko po yung first car ko. Brand new Mazda 3. So, bakit ko to pinapakita sa inyo? Hindi naman para ipagyabang po yan. Take note, I started the business zero. Technically, hindi zero. May 20 po ako pamasahe. Nung nagkita kami ng schoolmate ko, may 20 po ako sa bulsa ko. Yung 20 na yun, dahil sa lakas ng loob ko, naging 1 million. Yung 20 na yun, napamasahe pa uwi, naging kotse. Yan po yung magiging resulta kapag naglakas loob ka. Kapag sinabi mo sa sarili mo, ayaw mo na yung buhay na nagdidikta laman ng bulsa. Ganyan po yung nangyari sa akin. Bakit mabilis ko nakuha yung result na yan? Kasi mabilis din po ako nag-decide. Ang bilis kong nag-decide, ang bilis ko din naghanap ng paraan. Ang dami kasing nagsasabi, papaalam ko pa sa asawa ko, papaalam ko pa sa mga magulang ko. Bakit mo ipapaalam? Pagbabago ng buhay mo, ipagpapaalam mo sa kanila. Di ba dapat nagde-decide ka na kaagad? Eh sir, baka magalit yung asawa ko. OFW ka, nagkaroon ka ng opportunity makauwi for good. Bakit magagalit yung asawa mo? Ayaw ka ba niyang umuwi? Ayaw ka ba niyang pauwiin? Kasi baka andun si pare. Andun na si pare nakatira sa bahay niyo, kaya ayaw ka niyang pauwi. Andun na si Mare nakatira sa bahay. Diba, kung talagang nagmamahalan kayo, bakit ayaw ka niyang magkaroon ng opportunity? Iba ka daw, sir, mas scam. Guys, for the longest time, naririnig mo itong ganitong opportunity. For the longest time, umaattend ka sa mga events. Sa tingin mo pa ba, tama sila na hindi to totoo? Sobrang totoo nito, di ba? So, bakit ang bilis ng naging result? Kasi mabilis po akong nakapag-decide at mabilis naghanap ng paraan. Isa po yan sa sikreto. Kung gusto mo talaga mabilis yung resulta mo this 2025, dapat mabilis ka din maghanap ng paraan. Next, eto, nakapag-travel na din po tayo for free sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa dahil sa business na to. Hindi ko na po isa-isahin yan. Tignan nyo na lang po yung picture. Yan. So, let's talk about dreams. Di ba technically, tayo lahat, mayroon namang pangarap eh. Kaya ka nga andito nanonood right now kasi may pangarap ka. Tama? These are the 4 basic dreams ng tao. Gusto natin magkabahay, gusto natin magkakotse, gusto natin magka-travel sa iba't ibang bansa, gusto natin magkaroon ng savings. Kung i-compute mo po yan lahat, ang basic dreams ng tao, more or less 14 million pesos. Eh sir, hindi ko naman pangarap ang bahay na 10 million, 2 million lang yung pangarap kong bahay. Guys, let's be honest, sa panahon ngayon, wala na pong masyadong 2 million na bahay. Anong klaseng bahay po yung 2 million? And sabi ko nga dito, dreams, di ba? Dreams, pangarap. Posible naman nangarap ka ng 2 million na bahay. Hindi naman po pangarap yan. Di ba? Pangarap na nga lang libre. Doon ka pa sa pinakamura. Libre na nga lang yung pangarap. Doon ka pa sa mura. Kung ka lang din naman ng bahay na ititira mo yung mga mahal mo sa buhay, doon sa maganda. Doon sa may aircon. Doon sa may malaking TV. Doon na sa may maraming kwarto. Diba? Doon na sa may garahe kasi ipapark mo yung kotse mong worth 2 million doon. Nangarap ka na nga lang, lakihan mo na. Pero etong 14 million na to, hindi na nga ganun kalaki yan sa totoo lang. Pero stick tayo sa 14 million. Ito yung dreams mo ha.
Dito naman po tayo sa reality. Balik po tayo sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Most of us, pinaka-basic na sahod ngayon sa Pilipinas sa mga nagtatrabaho, sabihin natin 25,000. Pero there are still people earning less. Meron pa rin kumikita ng 20, 15, 10,000. Pero dito po tayo sa 25,000. Sa 25,000, more or less, wala ka pang bahay sarili niyan. Kasi, paano ka makaka-afford ng bahay kung ang sweldo mo 25,000? Di ba? So, rent, magbabayad ka ng rent, most likely naka-boarding house or naka-studio unit or nakamaliit na apartment ka. Ang rent mo nan 5,000. Bayad ka kuryente, 2,000. Tubig, kuryente, internet, pagkain. Kung i-compute mo yan, transportation, toiletries, kung may asawa at anak ka pa, ang total mong gastos 34,500. Ang sweldo mo 25,000. Napapansin mo, kahit kumikita ka ng 25, nagkakautang ka pa rin. Ano ibig sabihin po nun? Kasi kulang yung sinasahod. Parang ganito, 6,000 na pagkain. I-divide mo yan in 30 days. That's only 200 pesos per day. Food allowance mo. Pero tanong ko sa iyo, magkano yung 2-piece chicken sa Jollibee ngayon? Lagyan mo pa ng drinks yan, lagyan mo pa ng fries yan. 200 plus na po. 2-piece chicken na 1 rice lang. Magkano yung magkano yung only rice sa Mang Inasal? Magkano yung only rice sa Mang Inasal? 200, 190? 180? Kulang pa. Isang kain lang yun eh. 200 per day. So, ibig sabihin, pagkakasyahin mo, yung 200, sa 3 kain mo sa isang araw, 6,000 pesos. Kaya darating at darating talaga yung time, yung 25,000, magkakautang-utang ka pa rin. And wala pa nga yan yung ibang pangangailangan mo eh. So that's the reality. Kung ikaw kumikita ka ng lesser ng 25,000, mas malaki yung problema mo sa financial. So ang tanong ko dyan, kung ito negative, paano mo makukuha yung 14 million mong pangarap? Pangarap na bahay, pangarap na kotse, pangarap na travel, pangarap na savings. Kaya tayo dumadating sa point na hindi na tayo nangangarap niyan. Yung pangarap mong bahay, kahit apartment lang, okay na. Yung pangarap mong kotse, maging motor na lang. Yung pangarap mong makapag-travel sa iba't ibang bansa, kahit makapunta na lang ng Batangas, okay na. Makapunta na lang ng kung ano saan malapit na kayang i-travel sa motor, okay na. Lalong-lalo na tong savings. Pinagpapa sa Diyos na lang. Kasi wala talaga. Now, tatanungin po kita ulit. Gusto mo ba ng ganong buhay? Na nagtatrabaho ka, na wala namang papupuntahan. Nakaka-provide ka nga sa family mo. Nakaka-provide ka nga sa mga bills mo, sa mga expenses mo. Pero parang walang papupuntahan. Kasi hindi mo makukuha ang mga pangarap. 'Di ba? Parang ganito kasi yan. Ang buhay natin parang drum. Drum. Nakikita niyo malaking drum na merong just try to imagine, may drum. Yan yung buhay mo. Yan yung pumapasok na tubig. Yan po yung sahod mo. Pero yung drum maraming butas. Ano po yung mga butas? Yan po yung mga expenses mo. Tax, contribution, rental, utility, miscellaneous, lahat ng expenses yung pinakita ko kanina. So sa tingin mo, kahit may pumapasok na tubig, pag marami yung butas, hindi pa rin napupuno yung drum. Tama po ba? Kahit gaano pa ka-consistent yung tubig na pumapasok, hindi napupuno yung drum kasi marami yung butas. Diyan po papasok yung online platform na ginagawa po natin. Diyan po papasok yung business na sinasabi ng coach mo na pasukin mo. Bakit? Parang ganito, may sahod ka, may part-time business ka pa. So ibig sabihin, magiging malakas yung flow ng tubig papunta sa drum na yan.
Kahit may butas yung drum, pero malakas yung agos ng tubig na pumapasok, napupuno, hindi. Napupuno. Tumpak, napupuno po yan. Kahit may butas pa yan, napupuno. Pag napuno, dito na lalabas yung pangalawang drum ng buhay mo. Yung drum para sa pangarap. Kasi itong blue na drum na to, ito yung unang dapat binabayaran per month. Kasi ano yan expenses po yan. Hindi naman pwedeng sabihan mo yung Meralco na may pangarap kasi ako, sir, mamaya na kita babayaran. After kung makuha yung dreams ko, magbabayad ako sa'yo. Pag nabili ko na yung bahay ko, magbabayad na ako ng tubig. Hindi naman po pwede yung ganun Di ba? So, kailangan mo nang mapuno tong drum na to, mabayaran to lahat, tapos yung extra, yun na yung para sa pangarap mo. And kung malakas yung alon, o malakas yung agos ng tubig, kasi may sahod ka pa, may part-time ka pa, dito nalalabas yung para sa pangarap. Kaya doon mo na makukuha yung mga pinapangarap mo makauwi for good. Makapag-ipon pag-uwi, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sasakyan, makapag-travel sa iba't ibang bansa, mapaaral sa magandang paaralan yung mga anak mo. Makabawi sa mga magulang. Doon mo na magagawa po yun kasi marami ka ng extra. Tama po ba? And lahat po tayo nangangarap ng ganyan. Eto. Sir, nakakaipon naman po ako. Kahit konti, nakakaipon naman ako. Ayaw kong mag-business kasi ayaw kong malugi. Baka hindi kumita. Ispasok ko na lang yung pera ko sa bangko. Maraming ganun. Kahit siguro ikaw, ganun ka din mag-isip. Ipapasok ko na lang yan sa bangko. Safe pa yung pera ko. Hindi mawawala. Nag-deposit ako ng 20,000, after 5 years, 20,000 pa rin yan, sir. Pera pa rin yan. Doon ka nagkakamali. Alam mo po ba yung ibig sabihin ng inflation rate? Ang inflation rate, ibig sabihin, ang mga gastusin, tumataas. Yung value ng pera, bumababa. Ang ibig kong sabihin. Sa mga naninigarilyo po dito, 10 years ago, magkano po yung isang stick ng Marlboro? That time, siguro mga piso. 10 years ago, piso, isang stick. Ngayon, magkano yung stick ng Marlboro? 5 piso. Dati, nung nag-grocery ka, yung 1,000 mo, cart, yung ginagamit mo para malagay yung mga pinamili mo ng 1,000 pesos mo. Ngayon, mag-grocery ka ng 1,000, basket na lang. Kasi konti na lang yung nabibili. Now, tama ba na safe yung pera mo sa bangko? Hindi. Kasi hindi lumiliit yung value ng pera mo habang tumatagal. Sa tingin mo ba pag nakaipon ka ng 1 million sa loob ng 10 taon, yung 1 million na yun, may mabibili ka pang kotse na worth 1 million na brand new after 10 years? Wala na. So, liliit yung value ng pera. Same pa rin yung amount. Hindi po siya safe sa bangko kasi may inflation rate. Yan po yung totoo. Pasensya po sa reality, pero yan po talaga ang nangyayari. Yan, marami din pong nagsasabi, sir, wala po kasi akong pera Hindi sa wala kang pera. Hindi ka lang marunong dumiskarte. Ako nga wala naman po akong pera kasi wala akong trabaho pero nagawan ko ng paraan. Sir, wala po akong oras. Hindi din po ako naniniwala na wala kang oras. Ano ka, robot? Buong araw trabaho, tapos pagkatapos ng trabaho, shutdown. May mga time ka pa nga. Eto, reality to, may kausap ako kagabi. Sir, sorry. 1 year akong hindi naka-reply sa'yo kasi sobrang busy ko sa trabaho. Ako, mabusising tao. Tinignan ko yung Facebook profile. Ang daming oras manood ng Tulfo. Ang mga sinishare sa profile, Tulfo, TikTok, sumasayaw pa siya sa TikTok. Ang dami niyang oras manood ng Tulfo. Ang dami niyang oras gumawa ng video sa TikTok. Sumasayaw pa sa TikTok, hindi naman take 1 yan Sino bang nagti-TikTok dito? Wala namang take 1 sa pagti-TikTok na sayaw. So, ibig sabihin may oras siya.
Ibig sabihin nun, may oras ka din. Hindi ka lang marunong i-prioritize yung mga bagay na pwedeng ikabago ng buhay mo. Etong platform na to, pwedeng ikabago ng buhay mo, hindi mo bibigyan ng oras. Si Tulfo, napabago ba niya buhay mo? Sir Rafi, nagbabago pa buhay mo pag pinapanood mo siya? Yung paggiling mo sa TikTok, nakakabago ba ng buhay mo yun? Di ba hindi naman? So yung mga bagay na hindi nakakapagbibigay sa'yo ng magandang buhay, may oras ka. Pero yung opportunity na pwedeng ikabago ng buhay mo, wala kang oras. Tanggalin mo yung ganung mindset. Kaya mo yan gawa ng paraan. Kaya mo kapag bigyan ng oras yan. Kung si Rafi Tulfo nabibigyan mo ng oras, mas dapat bigyan mo yung oras ng opportunity pwedeng ikabago. Ito pa, not my line of job. Sir, hindi ko naman linya yan. Di ba? Nakakausap niya. Sobrang kulit talaga ng utak. Hindi daw niya linya. Hindi ako marketing expert. Kung hindi mo naman kailangan maging expert sa isang bagay para simulan eh. Hindi porket yan yung trabaho mo, hindi mo na to kayang gawin. Try to imagine, nurse by profession. Ako na lang mismo magiging example mo, nurse by profession. Bakit ko nagawa pa rin maging successful sa business na to? This is not my line of job. Wala akong kaalam-alam sa networking, wala akong kaalam-alam sa marketing, wala akong kaalam-alam sa business, nurse ako. Pero I always believe, kayang pag-aralan yung mga bagay na gusto mo at ikaka-asenso. Ito pa example. Mga taong naging successful kahit hindi nila linya. Yuka Goshi po. Single mom, ginagawa yung nag-16 years old, nagtrabaho na para makaprovide sa family niya. Pero, still nag-join sa business na to, naging successful, nakatulong pa sa ibang tao. MJ Minar, dating nagtatrabaho po as factory worker. Kumikita na ngayon ng malaki. 6 digits per month. Zyla, Rica Mago, Coach Zyla, yung host natin kanina, anak ng OFW, estudyante nung nag-umpisa. Ngayon, naging Millionaires Club. Dating nagtatrabaho as merchandiser sa isang grocery sa Cebu. Ngayon, Millionaires Club. Ginawa yung business, naging milyonaryo. Dating OFW sa Qatar, nag-join, ginawa yung business, naging part na ng Millionaires Club ng company. Dating OFW from Kuwait, nag-join, nagtiwala, hinanapan ng agad ng paraan, kumita, naging Millionaires Club ng company. Estudyante, criminology student, ginawa yung business part-time habang nag-aaral, nung graduate, full-time, ginawa yung business, kumita ng milyon-milyon, nakabili na sarili niyang sasakyan, Montero Sport. Student din nung nag-umpisa. Kumita ng milyon-milyon, nakabili ng kanyang Raptor, Ford Ranger Raptor. Sa mga lalaki dyan, na may edad-edad na, 20 plus, 30 plus, 40 plus, na nangangarap magkaroon ng Raptor, kasi pangarap ng mga lalaki yan eh. Talo ka pa sa estudyante na naglakas loob. Ngayon, nagdadrive na ng kanyang Ford Raptor. Anong ibig kong sabihin sa ganyan? Estudyante nga naglakas loob, ikaw pa kaya? Businesswoman, traditional businesswoman, naghahanap ng ibang business na pwede niyang gawin habang pa-retire na siya sa business niya. Kumikita na ngayon ng milyon-milyon. Dating nagtatrabaho sa Jollibee, naging multi-millionaire, ngayon nakabili ng kanyang sariling sasakyan. Dating, pahinante, warehouse boy, nakabili na din ng sarili niyang sasakyan sa business na to. Estudyante, nung nag-umpisa ulit, kabili naman last year, naging milyonaryo, kabili ng kanyang brand new car. Mas malupit, abogado, ginawa yung business part-time, kumita pa rin ng sobrang laki sa business po natin. Lawyer, abogado, tapos ikaw nag-iinarte pa, not my line. Hindi ko linya yan. Abogado, mas matagal nag-aral sa'yo. Still, ginawa yung business part-time, hindi naniniwala sa linya-linya. Tapos ikaw, ang nag-iinarte ka.
Tapos ikaw ayaw mo kasi hindi mo linya. Sino ba yung mas mataas yung yung antas sa profession, sa trabaho? Ikaw o siya? Malamang siya, abogado eh. Pero ganyan mag-isip. Tapos ikaw, nangangarap ka magbago buhay mo, pero gusto mo, linya mo lang. Diba? Eto next, student nung nag-umpisa, nakapag-travel sa iba't ibang bansa, nakabili din ng sarili niyang sasakyan. Seaman by profession, nag-part-time muna bago pumasok sa business, and right now, naging millionaires club na ng company. Teacher by profession, naging multi-millionaire sa business natin, nakapag-travel sa iba't ibang bansa, pabili pa ng kanyang brand new car. Eto naman, OFW from Japan. Kumita ng malaki, naging milyonaryo, kabili din ng kanyang sariling sasakyan. Nurse din by profession, ginawa yung business, naging global ambassador, naging millionaires club, kumikita ng malaki every month. Ito, nag-viral po to sa CNN nung pandemic kasi nag-post siya na nanghihingi siya ng tulong para makabili siya ng diaper at gatas, pagkain para sa kanyang anak. Yung dating nanghihingi, naglakas loob, pumasok sa business. Nakapunta po yun ng Korea last month. Nag-travel ng Korea last